So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, mga minamahal, nagsalita itong si former Senator and Attorney Leila de Lima patungkol nga po dito sa naging survey ng SWS na kung makikita naman ninyo, 41% ang sumang-ayon patungkol nga po dito sa gustong ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte bilang Vice-Presidente ng bansang Pilipinas. Now, bawal dapat mapikon dito ang pamilya ng mga Duterte. Dahil nung si De Lima ay pinagtulungan ninyo, hinarap niya lahat ng instances, lahat ng pagsubok, lahat ng hearing. 'Di ba? Kung matatandaan ninyo, a-attend dito si De Lima, walang takot niya itong hindi inatrasan. Samantalang itong si Vice President Sara Duterte, yung mga pagdinig sa kanya, doon sa kanyang confidential fund, sino si Mary Grace Piatos, bakit ganito yung inabot, bakit na-spent within 11 days, confidential ba tong mga bagay na to? Instead na sagutin ni Vice President Sara Duterte yung mga ipinupukol na issue sa kanya patungkol nga po dito sa confidential funds, abay ano yung ginagawa niya? Diversionary tactics. Nililihis niya yung totoong usapin sa totoong problema so that dapat hindi maging pikon itong pamilya ng mga Duterte kung may magsalita man na mga against na tao patungkol sa kanila. Lalo na itong si former Senator Attorney Leila de Lima, matatandaan ninyo, isa po yan sa mga naging biktima ng pamilya ng mga Duterte nung sila ay nanunungkulan sa ating pamahalaan. Now, nagsalita itong si De Lima. Actually, nakakapikon nga naman talaga to, no? Kasi imagine nyo, yung dating pinakulong ninyo, yung dating ginawa nyo ng istorya, yung dating binalahuran ninyo yung pagkatao, hindi lang pagkatao, pati yung pagkababae niya, binaboy ninyo. 'Di ba? Talaga nga namang nakakapikon na galing pa mismo sa mga tinarantado ninyo yung mga salitang ganito. Ngayon, ano yung sabi ni Attorney Leila de Lima? Ang sabi niya dito, Leila de Lima, ML Party List first nominee and former senator, sabi niya, malinaw na mas maraming Pilipino ang gustong ma-impeach si VP Sara. Sana ay makinig ang mga representante ng Kamara sa boses ng taong bayan at umpisahan na ang proseso ng impeachment. Actually, malapit na yung process ng impeachment na yan. Kaya nga lang medyo tumatagal tayo dahil nga mayroon pang nagpa-file. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Yan po ay pinapakiusapan si Reginald Velasco na kung po pwede wag mo munang i-transmit doon sa Office of the House Speaker yung mga impeachment complaints sa kadahilanan meron pa pong nagpa-file. So ang indication niyan na delayed pero mas dumadami yung mga taong nagagalit kay Vice President Sara Duterte. Kasi ganito yung mangyayari. Pagpipilian dyan, mamimili yung mga grupong yan. Kaya nga sabi ko dapat nagmi-meeting yung tatlong grupo na nag-file ng impeachment. Nag-meeting na ba? Oo, nag-meeting na pala. Oo, nag-meeting na. May nag-comment. Nag-meeting na yung tatlong grupo na yan. So, ibig sabihin, mamimili lang sila ng isa dyan kung saan ang itatransmit dyan sa Office of the House Speaker. Ngayon, paano yan may itatransmit? Siyempre, ipapadala kay Reginald Velasco kasi nandyan na sa kanya yung mga complaint. Ngayon, ang nangyari kasi, medyo hindi pa natatransmit sa kadahilanan, meron pa pong humahabol, meron pa pong gustong mag-file ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Meron pa pong mga kongresista. Ngayon, ito na yung ipinaka-aabangan natin kasi mga kongresista na ito. Which is noon, sabi natin, ano ba naman yan? Yung mga nag-hearing dyan, sila tong nag-hearing tapos hindi man lang nagpa-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi 'di ba yung mga nag-file, Makabayan Black, grupo ng Magdalo, tapos grupo ni Leni Robredo. Tapos wala man lang mga kongresista dyan. May mga support ng congressmen, mga kongresista. Pero yung gusto natin dito, yung gusto nating i-pursue, yung mismong mayorya yung mag-file. So ngayon, ang sabi ni Reginald Velasco, meron daw pong merong grupo ng mga kongresista ang magpa-file. So ngayon, abangan natin kung sino yung grupo ng mga kongresista ang magpa-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung kanyang fourth impeachment. So ngayon, ano yung kahalagahan nito? Mga minamahal, ang kahalagahan lamang ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte, malaman natin, 'di ba, kung ano yung katotohanan, ano yung boses ng mga Pilipino. Kasi ganito rin si Sara Duterte up to this moment naniniwala pa rin siya na buo
at talagang mas lumalakas daw itong 32 million, which is kung naniniwala ka pa din sa 32 million votes mo na yan, isa na yung malaking kahibangan. Ako nga hindi na nga ako naniniwala na buo pa din yung 31 million votes ni President Bongbong Marcos. Sa'yo pa kaya yung 32 million votes mo na yan, buo pa rin? Hindi ako naniniwala sa ganun, mga minamahal. Isa lang yung aking pinaniniwalaan. Yung taong bayan sumigaw na. Yung taong bayan bumoses na. Yung taong bayan nagbigay na ng opinion. Makikita mo naman sa survey. Ano yung recent survey dito na ibinalita ko sa inyo, mga minamahal? Oh, ito yung nakalagay dito. Kita nyo naman, klarado. Impeachment ni VP Sara suportado ng 41% ng mga Pinoy. Imagine na, 41% yun. Malapit na tayong umabot sa 50, half ng 100%. So, majority pa rin to kahit 41%, majority pa rin ito, mga minamahal. According sa survey, kasi gano'n lang ba kadami yung mga ayaw ma-impeach itong si VP Sara? 35%. Malaki ding numero yan. Pero, mas malaki yung 41% na mas madami ang sumusuporta na gusto kang ma-impeach. 'Di ba? Kasi nabababuyan na sila, hindi ka sumasagot eh. Diba? Imagine nyo yun instead na sagutin yung mga issue patungkol sa mga hinaharap mong problema sa confidential funds, bakit ganito yung nangyari, bakit may Mary Grace Piatos, bakit pineke yung mga perma. Instead na mag-stick ka na lang diyan sa issue mo, diversionary tactics pang ginagawa mo. So, sino ba naman na hindi mapipikon? Mga minamahal, as a taxpayer, may karapatan tayo. Kayo na mga nakikinig. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. So, hindi pwede na hindi tayo makialam sa issue na to. Ngayon, merong 19% na undecided. Yung mga taong yan, hindi naman talaga natin masisisi kung bakit undecided sila. 19%. Sila yung mga taong hindi alam na merong gumugulong na impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Bakit hindi nila alam? Kasi grind lang sila ng grind sa buhay. Wala silang pakialam sa politika. Yung tipong pag binigyan mo ng pera, o eto, may 100 pesos, iboto mo sa si ganyan, kukunin nila. Kasi yung nakatanim sa utak nila, nakatanim sa mindset nila, ay minsan lang naman kami bigyan ng pera ng gobyerno, so tatanggapin namin to, tapos kung sino malaki, yun yung iboboto. So, may 19% na hindi marunong makialam sa usaping politika. Kaya itong 19% na to, ito yung dapat pagtuunan natin ng pansin na dapat ipaalam sa kanila kung ano yung kahalagahan ng usapin dito sa politika. Kasi everything is political. Naglalakad ka pa lang sa daanan, may lubak-lubak na daanan, may mga giba-giba dyan. Everything is political. Sino ba yung namamahala dito? Pag bumili ka ng pagkain, bakit mahal yung ganito? O bakit nagmahal? O due to inflation. O pag pag pumupunta ka sa fast food chain, o bakit may VAT, bakit may tax, everything is political. Sabi ko nga sa inyo, lahat tayo nagbabayad ng tax. So, dapat tayo ay makialam sa usapin ng politika kasi pag tayo nakialam at tumalino yung iba nating mga Pilipino sa usaping politika na yan, mas matatakot yung gobyerno. Kasi pag matalino na yung mga botante, ibig sabihin yan, hindi na nila nabibilog yung mga tao. 'Di ba? Diyan pa lang sa 1987 Constitution, pag-aralan niyo yung Bill of Rights, malalaman ninyo kung gaano kayo ka-powerful as a person, as a mamamayang Pilipino ng bansang Pilipinas. Now ngayon, itong si Sara Duterte, ano yung ginagawa? Tameme. Hindi nagsasalita. Pansinin nyo, no comment ngayon si VP Sara kasi guilty. Hindi niya kayang i-defend yung sarili niya, kaya ang ginagawa niya, silent na lang ngayon. Minsan, makikita natin, magpapa-mainstream, tapos may isyong dala-dala. Ganyan na lang yung ginagawa ngayon ni Vice President Sara Duterte na instead sana sagutin na lamang yung mga isyong ipinupukol sa kanya. Kasi pag sinagot mo yung issue mong yan, it means hindi ka guilty. Pag sinagot mo yung mga ganyang issue na yan, it means matapang mong hinaharap. 'Di ba yung mga akusasyon sa iyo kung hindi man ito totoo. Kaso sa palagay ko at sa napapansin ko mukhang totoo naman yung mga accusation kasi mismong siya hindi niya kayang i-defend yung sarili niya pag wala diyan yung kanyang newsec, pag wala yung kanyang advisor, pag wala yung kanyang lawyer. Tingnan niyo kung ano yung nagiging sagot ni Sara Duterte. Parang mga hindi pinag-iisipan yung kanyang mga nagiging sagot. Napapansin niyo mga minamahal, paliko-liko, baluktot na sagot, kung ano-ano, minsan hindi pa related. 'Di ba? So, yan po yung napapala ni VP Sara na walang alam. Imagine yung may alam lang, yung mga nasa likod niya, yung mga advisor niya. So, ano yung magiging benefits sa mga Pilipino pag yan maging presidente ng bansang Pilipinas? 'Di ba? Tapos ngayon magagalit kayo dahil nagsasalita itong sila Dilima. Magagalit kayo dahil nagsasalita itong Makabayan Black.
'Di ba wala kayong karapatang magalit? Dahil kahit sinong tao dito sa Pilipinas may rights. May political rights yung mga yan na magsalita patungkol sa mga nalalaman nila, patungkol sa mga ideolohiya, pananaw, opinion nila dito sa ating gobyerno. Diba? Alright. So yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.